Paano uubusin itong si Zoro ang lahat ng mga Domi reverse ng mga Giants gamit ang kanyang atake na most likely dito nga niya gagamitin ang kanyang Conqueror's Haki at ang pagtapat sa kanya ng Devil Dory at ng Devil Brogy. Dito din guys may re-reveal kung anong katotohanan tungkol sa identity nitong si Gunko at kung anong connection niya dito kay Brook na meron talagang malalim na connection sa gitna ng dalawang ito. Almost the same level ni Shanks kay Luffy at ang pag-retaliate din ng New Giant Warrior Pirates to the point na nagawa din nilang i-recreate ang Hakoku sovereignty ni Dory at ni Brogy. And last but not the least, ang napakalaking pagkakamali na magagawa nitong si Summers na sisira sa plano ng mga Holy Knights. Ang lahat ng yan at marami pang iba, tatalakay natin dito sa ating full chapter spoiler ng One Piece chapter 1173. Kaya naman siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pag release natin ng susunod na video. Kaya naman huwag na nating patagalin pa. Let's go! Ang title ng chapter na ito ay Generation of Warriors dahil maliban sa gagawing highlights dito ni Zoro ay nabanggit nga natin kanina na magkakaroon din ng highlights ang New Giant Warrior Pirates. Pinakaunang context ng chapter spoiler na ito tulad ng nakita natin sa huling panel ng chapter 1172, may pinaplanong gawin itong si Zoro para makatakas sila sa napakatinding sitwasyon na yon. At tulad nga ng inaasahan natin guys, tulad ng nabanggit natin sa ating theory video na tulad ng ginawa niya kay Pika sa arc na yon, inatake niya ang mga higanteng ito. Pumunta siya sa parteng ulo ng mga Devil Giants at doon siya nagsagawa ng isang slash. Hindi dito nabanggit guys kung anong parte ng katawan ng mga Giants ang in-slash niya, but most likely since pumunta nga siya sa ulo, baka pinugot niya ang mga ulo nito. And since alam naman natin na kayang mag-regenerate ng mga Devil Giants, hindi kailangang mag-hold back dito nitong si Zoro. Tulad nga ng inexplain sa kanila ni Gaban, hindi naman sila mamamatay agad-agad. Magkakaroon ulit ng regeneration, pero kung mas matindi ginawa nilang damage, mas matagal silang makakapag-regenerate. And since binanggit na nga sa kanila ni Gaban sa isang napaka-concise na briefing kung paano pipigilan ng mga Devil Giants na ito, kasama ng Devil Dory at ang Devil Brogy, magagawa lang nila yon sa pamamagitan ng pag-coat ng Conqueror's Haki sa kanilang mga atake. And since napakatagal ng fino-foreshadow guys at inihint nitong si Oda na gagamit ng Conqueror's Haki itong si Zoro, especially since kinonfirm nitong si Gaban na may Conqueror's Haki ability siya, most likely gagamitin niyang Conqueror's Haki na yon dito sa ataking to. Pero kahit na wipe out nitong si Zoro ang ibang mga Devil Giants, ang ibang mga Domi reverse ng mga Giants, ang captain naman nila na si Devil Brogy at itong si Devil Dory ay hindi nasama doon. Kaya naman, ang dalawang ito ang nag-face off dito kay Zoro. Susugudin nilang dalawa itong si Zoro pero nakaiwas daw itong si Zoro at nagkauntugan ng dalawa na para bang napaka-uncoordinated ng move nila ngayon dahil nga hindi naman sila tumatakbo sa kanilang sariling mga isip. Kinokontrol sila ngayon ni Imu at dahil doon wala silang teamwork. Sila mismong nagkakabanggaan imbes na itong si Zoro ang atakihin nila. Rason kung bakit hindi lamang iba, hindi lang ibang mga Giants, hindi lamang ibang members ng Straw Hat Crew, kung hindi maging itong si Zoro ay nagulat sa pangyayari. So hindi man nagkatotoo ang ating hula na pag-aawayin ni Zoro ang dalawang ito, nangyari naman ito accidentally ngayon dahil silang nagkauntugan dahil sa pag-iwas nitong si Zoro. Continuing the chapter spoiler naman guys, maire-reveal na dito kung anong identity nitong si Gunko. At ang tunay pala niyang pangalan ay Princess Sherry. Princess Sherry or Princess Shuri, maalin sa dalawang yon, malalaman na lang natin yan at mako-confirm sa full chapter review. Pero ayon dito guys, itong si Princess Sherry ay kakilala at kaklose talaga nitong si Brook. Sa kadahilanan na ang tatay nito na nagngangalan na Onjin ay ang benefactor nitong si Brook. Na para bang yun ang tumutulong dito kay Brook. Hindi man na-specify sa kung paanong paraan, pero bilang benefactor, importanteng individual itong si Onjin para kay Brook. And since tinawag nga natin na Princess Sherry, Princess Shuri itong si Gunko, most likely itong si Onjin ay ang hari ng kanilang kingdom. Nakilala daw nitong si Brook itong si Gunko dahil sa kanilang blue na buhok at sa kanyang magkaibang kulay ng mga mata. So tandaan nyo guys, itong official color ng itsura ni Gunko
blue na buhok, at ang mata niya ay magkaiba ng kulay na para bang meron siyang heterochromia. Pero kahit na may magandang pinagsamahan dati itong si Brook at itong si Prince Sherry, meron ditong nangyaring masama. Dahil pinatay pala nitong si Princess Sherry si Onjin. Pinatay niya ang benefactor nitong si Brook. It was not yet specified here guys kung bakit niya pinatay ang kanyang tatay na si Onjin. Kung anong rason, kung anong nagtulak sa kanya. Pero dahil pinatay nga niya ang previous king na yon na si Onjin, tinawag siya na ang father-killing princess. Now this sounds familiar guys, 'di ba? Isipin niyo na lang kung saan natin may hahalin tulad ito. Walang iba kung hindi kay Loki. However, the difference is, si King Harald ang under the influence nitong si Imu. At ngayon, parang itong si Gunko naman ang under the influence ni Imu kaya niya pinatay si Onjin. Rason kung bakit hindi naging maganda ang pagtatapos ng relasyon sa gitna ni Brook at nitong si Gunko. Pero nakikilala pa rin itong si Gunko si Brook. Kaya naman kahit pansamantala na take over niya ang consciousness nitong si Gunko at agad niyang pinigilan ng gagawin sanang atake ni Imu. Nag-waver siya guys, nag-hesitate siya. Sinabihan niya pa dito si Brook na tumakas na daw ito. Lumayo na lang ito dahil papatayin silang lahat ni Imu. Pero hindi nagtagal, naka-take over na naman itong si Imu at nakahanda na itong mag-launch ng napakaraming mga atake dito kay Brook. Nabanggit din dito guys na ang relasyon sa gitna ng dalawang ito ay on the same level ni Shanks at nitong si Luffy. Hindi lang gaanong malinaw kung alin ang tinutukoy nila dito. Ang relasyon ba sa gitna ni Brook at ni Gunko o ang relasyon ba sa gitna ni Brook at ng kanyang benefactor na itong si Onjin? Switching of scenes naman guys, and since nakita natin na sabihin ni Kashi dito kay Rodo na nakidnap ang kanyang kapatid na si Bjorn, sumugod naman ang tatlong ito kasama si Goldberg at itong si Gert. Nakita nila doon na aatakihin ng mga Devil Giants at ng mga Nightmares ng mga bata. Kaya naman nag-launch sila ng atake. Una ang dalawa pa lamang nitong si Goldberg at si Gert. Sasabihin na sana nilang pangalan ng kanilang atake na nagsisimula sa mga salitang two generals. Pero agad na lumapit itong si Rodo at sinabi niya na tutulong siya. Kaya na-convert ang pangalan ng kanilang atake papunta sa three generals Warrior Nation. Na para hindi kayo malito guys, ito din ang tinatawag ni Dory at ni Brogy na Hakoku Sovereignty. At nabanggit dito guys sa spoiler na ito na ang ataking na i-launch ng tatlong ito ay on the same level ng ataking na ilo-launch ni Dory at ni Brogy. Which means, napakataas din ang potensyal ng mga ito. Especially dahil alam natin kung gaano ka-OP ang ataking yon. The only question here is, kaya ba nila yung spam tulad ng ginagawa nitong si Dory at ni Brogy? Ang naging target ng atake nilang yon ay ang isa sa mga Nightmares ni Killingham. Specifically, ang Nightmare na para bang isang napakalaking nanay na giant. Ang isa sa mga Nightmares na nagpabagsak sa Great Eric. At dahil nga guys, sa atake nilang yon, na-knockout nilang Nightmare. At nabagsakan nito itong si Saint Summers. Akala nila at first na damay si Saint Summers sa atake nila. However, nag-retaliate ito. Umatake din ito guys at pinatalsik nitong nakadagan sa kanya na Nightmare. Ang hindi lang inaasahan nitong si Summers, sa pagtalsik ng Nightmare na yon, nabagsakan niya ang ship na nag-aantay sa mga bata. Na rason kung bakit, kahit na walang nakakapigil sa pagmarcha ng mga batang kikidnapin nila, wala na silang sasakyan. Nawasak ng Nightmare na pinatalsik niya ang ship na magta-transport sa mga bata papunta sa world government. Kaya naman dito guys, makikita daw natin ang disappointment sa mukha nitong si Summers habang kinakabahan at napapamura sa nagawa niyang pagkakamali, especially dahil nandito si Gunko guys. Siguradong paparusahan siya nito. However, this is where the chapter spoiler ends, pero huwag kayong mag-alala dahil by this coming Friday ay maire-release naman natin ang full chapter review para sa chapter na ito. Kaya naman siguraduhin yung naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo ng bell button para automatic man-notify kayo pagka-release natin ng susunod na video. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya mag-like at mag-follow na kayo sa ibang platforms na yon. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.